Sa mga taga-Maynila na nagbabalak magtayo ng inflatable at makeshift pool sa kalsada to beat the summer heat, ipinagbabawal na yan at posible kayong hulihin. 27 na nga ang nasampulan ng mga pulis Maynila. Nakatutok si Oscar Oida. Bakit ka nga naman daw dadayo pa sa malayo kung sa tapat lang ng bahay pwede nang magtampisaw? Ganyan ang trip ng ilang batang inabutan namin kaninang hapon na nag-e-enjoy sa inflatable pool na nakalatag sa kalsada. Di alintana ang mga dumaraang sasakyan. Kasi kung magpupunta sila sa mga resort, digdag gastos, katulad niya, mataas na ang gasolina. Imbis na pambibili na lang ng makakain, di ba? Ganyan na lang. Pero ang Manila Police District tila di approve sa ganyan. Bukod daw kasi sa mapanganib, matagal na tong ipinagbabawal. Katunayan, nito lang Lunes, may mga pinagbabaklas ng inflatable pool na natsyempuan nila sa may kahabaan ng Kapulong Street sa Tondo, Maynila. Kasi may mga reklamo sa Bilis Kilos Action Center, 911 at saka sa mga hotline and page ng Raksabago Police Station na marami ng mga inflatable pool na inilalagay dito sa mga main roads natin like Kapulong. So, delikado ito at ipinagbabawal ito ng mga ordinansa, lalo na ng batas. Batid naman daw ng mga pulis na gusto lang magpapresko ng mga residente. Pero sana daw ay di sa paraang lubharing mapanganib. Paano pag naapakan yung mga naliligo ng mga kabataan doon ng mga malalaking truck dyan sa Kapulong? Kaya hiling nila sa publiko, huwag nang magmatigas. Ilang beses na tayo nagbigay ng warning. Ngayon, doon sa mga matitigas ang ulot, hindi naniniwala dito sa mga ordinansa na ipinapatupad. Pag nahuhuli namin, wala nang warning, file case na agad. So ibig sabihin, habang patuloy silang nagbabiolate ng mga ordinansa, patuloy namin silang kinakasuhan. Wala tayong magagawa, kailangan natin sumunod sa city ordinance, di ba? Kasi magkokos ng traffic, katulad yan, traffic ngayon dito, mainit pa yung panahon. Samantala, sa nakalipas sa 2 araw ng pagpapaigting ng Safer Cities Initiative, umabot na sa mahigit 24,000 ang nahuhuling violators ng PNP. Tinatayang nasa 5.6 million pesos ang kabuong halaga ng mga fine na makukolekta. Pinakamaraming violators na nahuli ang Southern Police District na umabot sa mahigit 12,000. Gaya sa mga syudad tulad ng Muntinlupa, Makati at Pasay. Karamihan sa mga naitalang paglabag ay drinking and smoking in public places, roaming streets without shirts, using karaoke beyond allowed time at minors violating curfew hours. Paglilinaw ng PNP, lalo na sa mga nagsasabi umunong overkill ang kanilang operasyon. Wala raw bago sa mga ipinatutupad na ordinansa. Hindi naman po ito pananakot, ito po ay pinapakita natin kung gaano po kaseryoso ang ating PNP na i-implement yung utos at direktiba sa atin. Nandyan din po yung mga barangay, nandyan po yung counterpart ng DSWD, kung kaya po yung mga minors ay hindi lamang po pulis yung nag-i-inform sa kanila nung kanilang mga paglabag. Yung intervention po ay nanggagaling po dun sa ating mga social workers po. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.